Bayan, sa pagkakataon pong ito ay makakausap po natin sa linya ng telepono si Department of Health Secretary Ted Herbosa hinggil sa kahandaan ng 48th ASEAN Summit at ang patungkol sa sakit na hantavirus. Sir, magandang umaga po, si Audrey Goriseta po ito ng Rise and Shine Pilipinas. Magandang umaga, Audrey. Magandang umaga sa mga nanonood at nakikinig sa Bagong Pilipinas. Yeah, Secretary, kamusta po yung naging paghahanda ng Department of Health sa ASEAN Leaders Summit sa Cebu last week? Hinold ng ating 48th Summit sa Cebu at ang buong Department of Health ay about 44 na mga health standby stations all over the place. Malaki yung ating contingent, may field hospital tayo at meron tayong tinatawag na command center. At marami kaming ginamot pero karamihan sa kanila yung mga security personnel at yung mga lahat ng mga supporting personnel na nagkaka-heat stroke, nahihilo, nagka-hypertension. Meron din cases ng food poisoning, yung nagtae. Other than that, wala naman tayong mga world leaders or important IPs na nagkaroon ng incident. So, malaking operation ito. In fact, nandito yung Metro Manila, nandoon sa Cebu yung Metro Manila para matuto at paghandaan yung gagawing ASEAN Summit sa November. Dito sa Metro Manila. Alright, Secretary, katatapos lamang din po ng ASEAN Leaders Summit last week kung saan nakataas sa Code Blue Alert yung buong Central Visayas. Sa ngayon po ba lifted na ito o hanggang kailan po ito magtatagal? Ang alam ko hanggang May 12 pa ito, no? Ang Code Blue Alert ay parang handa lahat ng hospital, health facilities, mga doktor at nurse para sa anumang mangyayari during the summit. So ito ay alert lang naman, no? Pagka inire-raise ito pag merong masamang nangyari or public health emergency. Secretary, mani mo bang balitaan ng publiko, ano-ano po ba yung mga naging kolaborasyon o kasunduan na nakuha natin pagdating sa health sa ating mga kasama sa ASEAN? Malaki ang usapin sa health, lalong-lalo na i-mention ito ni President BBM sa kanyang speech, yung tinatawag na regional collaboration sa paggagawa ng bakuna, sa mga pandemya or mga public health emergency na magtulungan-tulungan ang isang region. Alam niyo naman, pagka nagkaroon ng parang COVID pandemic, nagtutulungan ng iba't ibang bansa at nag-share tayo ng mga bakuna, gamot, mga personnel. So, at saka ganoon din sa disaster. Yan yung mga nag-uusapan. Sabay nito, nag-meeting din ng mga senior ministers sa Malaysia sa larangan ng health. So, dito yung mga leaders nandoon sa Malaysia, yung mga At sa September, I think, magmi-meeting kami uli yung mga health ministers naman para ituloy ang trabaho dito sa mga usaping pwedeng gawa ng regional cooperation. Para mas maunawaan po ng simpleng mamamayan, ano po ba yung positibong maaring epekto nito sa health sector ng ating bansa mula sa ASEAN? Ito pong mga napag-usapan sa ASEAN. So ito importante, yung mga access sa medisina, yung mga pag-approve ng mga mahabang approval process sa ating FDA, mapapadali natin yan sapagkat pag sa ASEAN napatupad na yung agreement, pag sa bansang Singapore, Malaysia, pwede na ibenta yung mga gamot dito ng hindi maghihintay ng masyadong matagal na registro at pag-aaral ng ating FDA. So, magkakaroon tayo ng access sa gamot, bakuna at mga medical equipment. Alright, sir, sa iba pang usapin, maaari niyo po kaming bigyan ng update sa may hantavirus. Ano po ba yung ginagawa ng hakbang ng ating pamahalaan upang mabantayan itong sakit na ito at masigurong hindi makakapasok sa ating bansa? So wala tayong hantavirus sa Pilipinas, wala pa tayong recorded case. Yung na Pilipino na seafarers doon sa cruise ship, lahat sila negative so far, At sila ay i-quarantine, dadalhin sila sa Netherlands. Yung 24 yata ang unang dadalhin, pero yung mga engineer, yung magpapadala ng ship sa Rotterdam, sa boat, may iwan, After a 42-day quarantine sa Netherlands,
Kung negative na po, ibabalik na sila sa Pilipinas at makakauwi na sila. Cleared na po sila noon. Okay, ano na pong hakbang ng ating pamahalaan para masiguro po, no, na bukod sa case na yun sa Netherlands, hindi po talaga makakapasok sa Pilipinas itong hantavirus? Ang hantavirus ay sakit na nakukuha sa daga, no? Meron tayo yung leptospirosis bacteria. Itong hantavirus, nakikita to sa South America at saka sa Africa. Yung sa South America, yung Andes strain, yun yung pwedeng magkahawaan sa tao. Pero yung sa Africa, hindi makukuha mula sa daga. So dito sa atin, wala pa tayong case na ganyan, wala yung virus na yan. So I'm hoping namang makapasok. Alright, maraming salamat po sa lahat ng impormasyon na ibinahagi niyo sa amin ngayong umaga. Nakaparin po natin DOH Secretary Ted Harbosa.